Kayo ba yun? Ngayong gabi, mga kwentong kababalaghan ang ating babalikan. Kaya nagkaroon ng movement yung table, pati yung glass. Sabi ko, ayoko na. So, hindi natapos yun. Ang pinaniniwala ang nakitang aswang sa South Cotabato. Ang itim, sobrang itim. Yung makintab yung katawan, lahat maitim talaga. Kasi nung hinabol ko ng time na yon, pag palo ko sa kanya, hindi talaga mahabol. Sobrang bilis talaga. Yung parang gaganon-ganon na siya, oh. Mistulang sementeryo ng mga nabanggang sasakyan. Dito rin mayroong nagpaparamdam. Parang hindi nila tanggap na anong nangyari sa kanila. At ang buong tapang na pagsasara ni Ed sa tinakasang table tipping na may hahalin tulad sa Spirit of the Glass. Yun po yung pinaka mahirap doon. Yung pinakamahirap. Kasi ma'am, kung sino yung naglaro, sila yung hahanapin nun. Naku mga ka-wonder, hindi ho natin maikakaila na ang ating bansa ay busog na busog sa mga kwento ng katatakutan, yung bahagi na ng ating kultura at kasaysayan. Kaya naman po, ngayong gabi mga ka-wonder, ang ating pong tanong ay, wonder, ano-ano ang mga kwentong makapanindig balahibo sa inyong lugar? Sa video na ito, makikitang tila na bulabog ang mga residente. Ang iba nga, yakap-yakap ang kani-kanilang anak. At may hawak pang malalaking kahoy at flashlight na parang may hinuhuli sa 10 oras na ng gabi. I wonder ano kaya ang kwento sa likod ng video na ito. Diyos ko Lord, dakpan nyo malawar ka mo. Dakpan nyo na. Dito sa sitio Little Baguio, South Cotabato, ang pinagmula ng video. Nang sa kalagitnaan ng gabi, Una po, may nagsisigawan doon sa baba. bigla na lang daw silang nabulabog sa takot. Tapos nung pinuntahan namin, yun na pala, aswang na yung nakita nila. Diyos ko Lord, dakpan nyo malawar ka mo. Wala naman daw sinaktan na sinasabing aswang, pero takot ang dinala nito sa purok. Isa sa naniniwala dito si John Rel, 37 taong gulang, patrol sa kanilang purok. Siya raw mismo nakita niya ang di umano aswang. Nangingisi-ngisi pa nga raw na nagtatago sa matandang puno na ito. Dito ko siya nakita. Saka hinabol ko ng itak. Papunta doon. Ayun yung aswang. Pero sige, ako talaga na anuhin siya, na itakin. Sa sobrang bilis, hindi nahabol. Pagkatapos ng kanyang pakikipagbuno sa aswang, binalikan daw siya nito hanggang sa kanyang pagtulog. Dalawang gabi, bantay, sarado kami dito, di kami nakitulog. At hindi lang daw si Ronald ang apektado ng di umanong aswang. Takot din ang idinulot nito sa buntis na si Judy Ann. Lalo't pinaniniwala ang mga buntis ang paboritong biktimahin ng mga aswang. Hindi na po kami naglalabas ng gabi. Tapos, pag lumalabas po kami ng gabi, nagsasabit kami ng ahos. Ang punong barangay na si Rosemary, doble bantay at abiso na rin sa kanyang mga kabarangay.
pag makita mo yung aswang, pag tinapunan mo daw ng asin at saka munggo, kaya hindi makakatakbo daw yung aswang, panlaban po daw yun. Dahil din sa aswang, bumuo rin sila ng Special Task Force. Dahil sa pangamba ng mga residente, ang mga kalalakihan sa lugar, voluntaryo ng rumoronda sa barangay. Ang tagal-tagal ko na dito, nung time lang yon kami nakakita ng aswang. Ang tsura niya po ay itim lang po ang makikita talaga. Dati po, parang parang hindi totoo kasi kwento-kwento lang ng mga lolo namin yon kasi para panakot na sa amin para hindi na kami lumabas paggabi. Dumulog na rin daw ang mga residente sa simbahan. Kaya naman nagkaroon na ng regular na panalangin sa lugar para hindi na raw sila gambalain pa ng pinaniniwala ang aswang. Free lang kami sa bahay. Nataranta rin kasi ang tinatawag na aswang matakot siya kasi. Sa mga nangyayari, panay ang dasal namin kasi yan lang ang pananaligan namin araw-araw. Pero ayon kay Professor Jasper Gambito, isang historian, matagal na raw nakakabit sa kultura ni Juan ang paniniwala sa mga kakaibang nilalang gaya ng aswang. Ang ilan sa mga typical na kwento patungkol dito sa mga aswang ay of course yung pwedeng variation nito na magtatanggal o manananggal. Viscera suckers o yung humihigop ng dugo at kumakain ng laman loob. Amalanhig o aswang din daw na immortal o hindi namamatay. Ang commonality ay kinakain nila yung atay. Bakit yung atay? Kasi sa atay daw matatagpuan yung ginhawa ng isang tao. Tinuturing kasi natin na yung mga aswang na ito, yung mga iba pa mga elemento, sila yung mga nilalang na walang ginhawa sa kanilang buhay. Kung kaya't kinakailangan nilang kunin, kainin yung ginhawa ng ibang tao para magpatuloy yung kanilang personal na kaginhawahan. Dahil hindi aktual na nakunan sa video ang hinihinalang aswang, walang nakasisiguro kung sino o ano nga ba ito. Maraming probinsya sa Pilipinas ang may haka-haka patungkol sa mga duwende. At para sa iba ay may kaakibat pa na swerte. Pero mag-ingat mga ka-wonder dahil may iba't ibang klase ng duwende. May duwending itim, ang duwending mapanlinlang at kung ituring ay masama. Duwending pula, mahirap kilalanin dahil mayroong mabuti at masama. At ang duwending puti na siyang may hatid na swerte. Ang aluminum shop na ito sa Quezon hindi raw nauubusan ng kliyente. Dagsa raw ang proyekto at patuloy pang nadadagdagan ang kanilang produkto. Ito po yung mga ginagawa namin ng mga cabinet. Gumagawa din po kami ng mga sliding windows and doors. 2013 nang itayo ni Jen ang aluminum shop. Dating OFW ang kanyang asawa sa Dubai kung saan nagtrabaho ito sa pabrika ng aluminum. Pero ayon kay Jem, bago ang aluminum shop, marami na rin daw silang pinasok na negosyo. Pero ang masaklap, ni isa rito walang pumatok. Dahilan rin para sila'y panghinaang magnegosyo. Nung una, pagdating ng asawa ko galing sa Dubai, naggawa kami ng mga video okay. Hindi siya ganun kabili. Kasi pagkagawa mo lang, tapos na. Yun namang business namin, nagtayo kami ng parlor. Nakadepende yun sa mga mag-aayos mo, nakadepende yun. So, hindi rin yun. Pero, nang sinimulan nila ang aluminum shop, tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Dumagsa ang proyekto, lumaki ang kita, at umunlad ang kanilang negosyo. Sa katunayan, nakapagpundar na ng bahay ang mag-asawa. Pati na ng mga sasakyan at lupa. At ang pinakamahalaga, napagtapos nila ng pag-aaral ang mga anak. Ang pinaniniwalaan nilang sekreto ng paglago ng negosyo, ang kanilang pwesto na di umano'y pinamamahayan ng duwendeng puti. Ayon sa mga kwentong bayan at mitolohiyang Pilipino, ang duwendeng puti may dalang swerte. Dahil kumikilala ito sa Diyos at mahilig itong mag-alay sa taong nagugustuhan at mabuti sa kanila. Ito po yung area na sinabi ko kanina na pinaniniwalaan namin na nagdadala din ng swerte sa negosyo. Kapag po dito po kami gumagawa at nawawala na po kami ng gamit, ibig sabihin hihinto na po kami. Ito siya po.
Nilagyan ko po siya ng bato kasi yung mga tauhan po minsan basta na lang naglalagay dito ng mga kung ano-ano. Once po na natabunan to, parang humihina yung income namin. Humihina po yung dating ng customer. Pero ito po talaga alam ng mga tauhan namin na hindi po talaga siya pwedeng lagyan ng kahit na ano. Sinubukan ng iWonder team na mag-install ng camera sa shop pagpatak ng alas 5 ng hapon. Lumipas ang ilang oras hanggang lumubog ang araw. Walang nahagip o nakuna na duwende ang team sa lugar. Ayon sa dating nagmamay-ari ng lupa, dati raw may punso sa pwesto. Pero kinailangang bungkalin para patatagin ang lupa. Bukod sa duwendeng puti, tila ba hinahabol si Jen ng swerte. Sa kanilang pwesto rin kasi, may nakatanim na puno ng opli o as is kung tawagin ng iba. Isa itong uri ng puno na maikukumpara ang dahon sa papel de liha dahil sa mga maliliit na tinik. Na kapag kiniskis, pinaniniwala ang nakahahatak ng mga mamimili. Kapag po may negosyo ka, dapat daw po may ganito ka. Para yung customer mo, hindi nawawala. Parang balais-is lagi siya na gusto laging magpagawa o bumili sa'yo. At kung hindi nga naman sinuswerte, si Jen mayroon pang pangatlong lucky charm. May Egyptian foot din daw kasi siya na nag-viral nitong mga nakaraang buwan. Paniwala ng iba ang sino mang may ganitong hugis ng paa. Kung saan mahaba ang hinlalaki hanggang paikling hinliliit, sigurado raw yayaman. Ang tao raw na may Egyptian foot ay pinaghihinalaang may dugong bughaw at parte ng royal family sa Egypt. Tingnan na ang mga paa, mga ka-wonder! Nakakatuwa naman na nalaman ko na yung ganito daw paa ay swerte. Yun, natutuwa ako, bihira daw yung ganitong paa. Ngunit paalala, wala pang siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay dito. Inuulan man ng swerte si Jen at ang kanyang pamilya ngayon, hindi naman daw niya nakakalimutan ang kanilang pinagdaanan noon. Galing man sa negosyanteng pamilya si Jen, minulat daw sila ng kanilang magulang sa pagiging madiskarte. So nakagisnan ko rin simula nung mag-asawa ako. Kapag wala kang pangsaing, wala kang pambayad ng kuryente, titiisin ka niya, hindi ka niya tutulungan. Kasi nga, ang katwiran niya bilang negosyante, kailangan alam mo kung paano paikutin yung buhay mo. Kaya paalala ni Jen at kanyang asawa, hindi lahat dapat iniaasa sa swerte. Kaya tandaan, sa bawat swerte pumapasok, dapat may kasama pa ring pagsisikap at pagkakayod. Sa mga kwentong kababalaghan, hindi rin ako nakaligtas dahil sa trabaho kong ito mismo naranasan. October 2015, sa kalagitnaan ng aming shoot dito mismo sa iWonder, sa isang abandonadong bahay sa Pampanga, isinagawa ng aming team ang pagtatawag ng kaluluwa, ang table tipping na mas maihahalin tulad sa Spirit of the Glass. So first, take a deep breath. Inhale. Exhale. Relax. 8 taon na pero tandang-tanda ko pa rin ang hindi maipaliwanag na paggalaw ng mesa. Babae ka ba? Ang problema, hindi namin ito natapos. Para bigyan linaw kung may mali ba o may nagambala ba kami sa aming nagawa, minabuti na ng aming team na kumonsulta sa paranormal researcher na si Ed Kaluwag. So Ed, eto, meron kaming ginawang episode sa iWonder na isang lumang bahay sa Pampanga. Tapos parang, syempre nagkaroon ng movement yung table. Para-pareho kami nakahawak eh. Tapos parang may nagtulak doon, tapos nagkaroon ng paggalaw doon sa table. Ano eh, parang iba, katuwaan, Opo, or ewan ko, iba which siguro. is hindi tama po yun. Mali. Bakit? Opo. Kasi una-una po yung Spirit of the Glass. Actually, dito lang sa atin yung Spirit of the Glass. Pero it was originally known as the Ouija board. Ginamit po yan ng mga gypsies before para mag-communicate sa mga namatay nung panahon ng war. Oh. So yung mga gumagawa niya, pwede talagang may ma-experience na gano'n ganyan Yes, definitely, But anong ibig sabihin nun? Meron sila talagang nahahagip ng mga
espiritu, gano'n, kaluluwa? Yes, kumbaga ma'am, sa mundo ng mga espiritu, meron na yung pangalan. Yung Oo, parang, uy, oo. may naglalaro doon. So whether magtawag ka o hindi, Lalapit sila. merong nakapaligid na nag-aabang. Napapasok sila anytime. Opo. Kasi ma'am, kung sino yung naglaro, sila yung hahanapin nun. Hindi namin tinapos. Ganon po yun. Kaya si Ed may misteryosong dasal daw na kayang tapusin at palayuin sakaling may kaluluwang nakasunod sa akin. As above, so below, as within, so without. I call upon the spirits na nagambala nila Susan sa lugar. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Tumawid na po kayo muli sa liwanag. Ang ginawa raw ni Ed, payapang pakikipag-usap sa mga kaluluwa na hindi ko intensyong kunin ang kanilang atensyon. Sa kultura ni Juan, malawak ang paniniwala ng mga Pinoy sa konsepto ng kaluluwa. Sa paniniwala kasi ng mga ninuno natin, yung buhay ng isang tao ay hindi nagtatapos sa kamatayan ng pisikal na katawan ng tao. Bagkus, nandito sa atin yung mga konsepto ng sumakabilang buhay. Yung kanyang kaluluwa ay lilipat lang doon sa kabilang buhay. Dahil sa relihiyon, nagkaroon ng limitasyon at unti-unting nawala ang paniniwalang ito. Dito sa isang car impounding area sa Cebu, daan-daan ang mga nakatambak na sasakyang sangkot sa aksidente. Ayon sa impounding head officer na si Harry, halos araw-araw mayroong dinadalang sasakyan sa kanilang area. Dahil bukod sa aksidente, dinadala rin sa kanila ang mga sasakyan na nahila o na-tow. Ginawa kong impounding area kasi wala nang ibang lugar na naglagyan ng mga impounded natin kasi maraming mga violation sa labas. Yung mga unit ng mga nadisgrasya, nilagay dito. Pero ayon kay Harry, bukod sa nawasak na parte ng sasakyan, may tila ba kakaibang naiwan sa loob nito. Mga kaluluwang nagpaparamdam? Nung pagdating ng marami na mga disgrasya, tulad ng truck na nasagasaan doon sa bridge, doon na nagsimula yung mga kababalaghan dito sa impounding. Marami ng mga umiiyak na tao. Pati raw ang iba nilang tauhan, may misteryosong naranasan. May nararamdaman kami dito na kaluluwa na siguro mga ligaw, naparamdam sa amin. Saka yung may tumatakbo din, malakad na hindi namin makita. Bandang alas 9 ng gabi, nagkuha ako sa aking motor. Katapos merong tumawag sa akin na, psst, psst, paglingon ko, wala naman tao. Bakit may mga parang kaluluwa na nagpaparamdam doon sa mga lugar kahit hindi naman doon sila namatay? May mga bagay kasi ma'am na na-attach sila eh. Halimbawa, isang bagay ay nadala mo doon sa isang lugar. Pero yung bagay na yun ay may kinalaman sa kanilang pagkamatay. Part po ng kanilang imprints o ng memories ay nandun sa bagay na yun. Para suriin mismo ang lugar, sinamahan tayo ng Cebu Ghost Hunters, isang grupo ng mga paranormal expert na nag-iimbestiga ng kababalaghan o paranormal activity sa Cebu. Sa mga nagparamdam sa amin, maraming salamat. Bago nag-umpisa ang investigasyon, minabuti muna ng grupo na magdasal at kausapin ang mga espiritu. Hi mga ka-Hunters, may kasama tayo ngayon na bagong member natin na galing pa itong UK, which is an international medium psychic. Kasama ni LG ang international paranormal expert, psychic medium at healer na si Ramon, na di umano may kakayahang i-bless ang mga lugar na nababalot ng kababalaghan. So let's go. Pagpasok pa lang, may naramdaman na agad si Ramon. I'm looking over there and the pain in my head is getting stronger. Now I'm beginning to shake. When spirit comes close to me, it often affects my ability to communicate. Sir Harry, nafe-feel ni Ramon yung masakit yung ulo niya.
Meron ba ditong namatay o nadisgrasya na gamit yung kanyang motor na ano yung ulo? Saan dito, sir? Dito sa part na to, ito yung may nadisgrasya. Parang umiyak yung ulo niya. May dugo pa yun. Tapos ito yung motor niya. I feel shaky. I feel nervous. And that's not usual for me. Something's not right. Ang tawag natin dito is EMF. EMF o electromagnetic field ang device na gamit ni LG para ma-detect kung may mga espiritu sa paligid. Pag mataas yung fluctuation niya hanggang green, yellow, orange at red, pinakamataas na yung red na energy. So mag-start na tayo ng communication with the spirit. Kung meron mang spirits na nandito, pwede mo bang pailawin hanggang kulay dilaw? Pwede mo bang hawakan, Marge? Dito ka, Marge. May spirits ba? Nakasama kami ngayon dito. Pwede mong iparamdam sa amin yung iyong presensya. Ilang segundo lang biglang umilaw ang EMF. Yun. Yellow. Okay, yun. Moved around. I felt like a corkscrew being driven into my ribs. An individual died in the accident. It's like a broken ribs. Crush. Ano yung nangyari sa driver nito, sir? Yung ulo? Okay. Maraming paparamdam dito. Oh, I've got a severe headache. Anyone have a headache? Oh, wow. It's like I've been hit with a brick. That's what psychic do. They feel the pain. The sensation I'm getting is that the driver stopped and then started again. Looking ahead and then carried on driving and then ran over. Mga ka-wonder, dito sa part na to, dito yung nakapark na sasakyan na nakasagasa doon sa Marcelo Fernan Bridge. Dati wala pa tong ilaw. Dito yung umaandar yung sasakyan na walang tao. Tapos gumaganon yung wiper niya. Something was being seen here, so my legs have just gone wobbly. The sensation I'm getting is that the driver stopped and then started again. Beforehand, as he was driving up, he stopped the vehicle. Looking ahead and then carried on driving and then ran over. When it started, when he arrived to the actual killing of the individual. Was he a boy? Male? Maaari raw na ang lalaking tinutukoy ni Ramon ay ang lalaki na mismong nabangga ng truck. What we're doing here is we're using sage, which is used commonly around the world to help clear spirits. Magsasagawa ng isang dasal ang psychic medium na si Ramon. I ask Archangel Michael and the Blessed Virgin Mary to offer the Mundawi impound their protection, to cover the whole site with a veil of goodness, a veil of kindness, and a veil of protection. Mga ka-wonder, sa paglipas ho ng panahon, makabago at modernong panahon, buhay pa rin ang mga kwento ng kabalighan, katakutan, hindi pa rin ho nawawala yan. Lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Siyempre, bahagi ho yan ng ating napakayamang kultura at kasaysayan. At magagawa lang ho naman natin dito, igalang ho natin yan, yung kanilang mga paniniwala, irespeto po natin, at samahan ho natin ang dasal. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iWonderTV@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Tignan niyo rin po ang aming mga social media accounts sa X, Facebook, Instagram, TikTok. Paano po magsama-sama po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, hindi namin ang kasagutan dito lang sa I Wonder.